Hello, hello mga ka-daily life sharing. Isang mapagpalang hapon sa inyong lahat. Ayan, hello mga pastor. Ayon. Ayan, bumati ka. At pinagpalang panahon sa inyong lahat. Amen. Ang saya-saya dahil nasa ibang bansa na naman kami ngayon. Ang ating programa, Daily Life Sharing, talagang dinadala tayo ng Panginoon sa iba't ibang lugar upang makausap ng harapan ang ating mga pinagpalang mga kamanggagawa sa Panginoon. Amen po ba? Ang ganda pa naman ng mensahe ngayon, Pastor. Ano? Hope in hardship. Wow. Oo, talaga naman. Kaya, nandyan po ba kayo? Bumati nga kayo dyan. Isulat nyo nga sa comment box, Hope in hardship. At ilagay nyo na rin, asang lugar po ba kayo ngayon? Yun. Ayan, nakita ko na ang aking magandang hipag na si Rose Campoy. Hello sa iyo, kay kapatid, dyan sa Abu Dhabi. Gisingin mo na ang ating mga kapamilya dyan sa All for Christ Church at ibahagi mo na ang link ng ating programa. Amen. Praise the Lord. Hello din kay Ate Minnie Estrada, kay Pastor Mike. Hello kay Minda Soriano Nasyon. Magpakita ka, nandito kami sa Kuala Lumpur, Malaysia. Yeah. Available kami ngayon hanggang bukas. Sa Sabado, hindi na. Kaya hali kayo mga taga Kuala Lumpur, Malaysia. Magpakita kayo sa amin. Ayan, ako, napakaganda ng ating programa ngayon, Pastor. Parang merong konting hardship sa technicalities, pero wag natin intindihin. Narinig niyo po ba kami? Sumagot nga po kayo dyan. Hope in hardship. Live, ang daily life sharing on the road. Dito sa Kuala Lumpur, Malaysia. Yoho! Yan. At Gabi, pwede mo ba ipakita yung mga lugar na nagkasama-sama na tayo? Alam mo ba, Pastor Dong, etong ating dalawang anak na gwapo na pinagpala, si Gabi at saka si Jed. Galing sila ng Singapore, 1 linggo sila doon. Talagang rigid na pag-aaral ang ginawa nila, Pastor. Training. Upgrading. Ano kaya ang magiging Maganda resulta, Pastor. maganda? Alam mo bakit? Kasi nakakita sila ng isang mega church na talagang upgraded lahat ng gamit, ang technology. Kaya sila ay nangangarap na magkaroon din tayo ng ganyang mga gamit kasi ito'y gagamitin para sa karangalan ng Panginoon. Praise God. Amen. Amen. After nyan ay nagkita na kami dito sa Kuala Lumpur. Nung isang araw, nagkasama na kami. Kailan ba tayo nagkita kahapon isang araw? Kahapon lang. Ayaw kahapon pala. Kasi madaling ata dumating. Umaga tayo dumating. Kasi alas 3 madaling araw, nagpunta na tayo sa airport. Kaya parang inaantok ka pa yata. Medyo. Medyo ba? Yan. Okay po ba? Parang nag-static yata yung ating nalilate ng konti yung ating program. Yan. At hindi lang yon. Merong ma-echo lang daw po kami. Ma-echo daw. Sandali ha. Yan. Nakita kami sa airport. Nila Gabi, si Jed. Andun kami sa Terminal 1 ni Pastor Dong. Ang ating multimedia na nag-training, nag-upgrade sa Singapore. At kami naman ay galing ng Philippines. So, sa Terminal 2 sila nang galing. From Singapore, kami sa Terminal 1 at nagkita-kita na lang kami doon pagkatapos ng kuhanan ng bagahe. Ganda ng airport dito, Pastor Dong. Oo nga. Talaga naman. At nag-abot yung ating, nag-asa tayo nag-abot Nagtagpo. after na ng immigration. Nagtagpo after ng immigration. Talaga, ang saya-saya, mga ka-daily life sharing. At hindi lang yon. Nagkaroon kami ng reunion ng aming family dito sa Kuala Lumpur, ang Nang family. Sila talaga yung 2012 pa, Pastor. Pinag-aral nila si Jed ng music. At we've been friends since 2003. 2003 pa kami magkakaibigan. Ganun ka, yun yung kalalabas ng CD mo Come to Me. Come to Me.
O kaya nga sinabing, come to the Lord. Mm-mm. Oo. At yung kantang yon, maraming napagpala. Tama po, Pastor. Yun. At isa sa napagpala ay yung hinipo ng Panginoon sa buhay mo. Kaya nga itong hope in hardship, sabi ni Rose Campoy sa sobrang busy, hindi na maalala. Ayun. Naalala ko yung nasabi mo nung nakaraan, no, Pastor, nung unang punta natin dito sa Kuala Lumpur, nilagnat ka pa, ang dami pang bagahe, bit ko pala. Yung pala, sa, there is hope in hardship, Pastor. Kasi dito pala natin matatagpuan. Yun, oo nga. Ang mag-anak na ito na inihanda ng Panginoon para sa ating Kung hindi natin nalagpasan yun, baka hindi natin nakatagpo ang mga tamang tao. Yeah. Oo, kasi yung paglagpas ng hardships, Pastora, merong isang criteria na kung kailangan natin ay mga taong merong talagang kinalaman paano kang magtagumpay sa mga hardships na yan. Oo nga po. Kumbaga, isa dito ay kailangan matuto kang kumuha ng mga tamang tao na magniwala ng tamang tao na pinadala sa iyong paligid. Halimbawa, mga kaibigan, sabi ng Proverbs 17:17, a friend loves at all times. Talaga. And a brother is born for adversity. Di ba? Maaaring ikaw, umahal ka ng pamilya mo, mahal ka ng nanay mo, mahal ka ng tatay mo, pero kapag ikaw hindi marunong makipagkaibigan sa iba, sinasarhan mo na kapag mayroon kang problema, sinasarhan mo ang iyong bukas. Kasi kung malakas ka pa, okay pa. Ang pamilya mo, kaya minsan ang mga magulang, kailangan wag natin ang ating mga anak, wag nating isara na makakita ng mga kaibigan. Oo, kasi ang mga kaibigan, isang araw, ay kapag ikaw, magulang, tayong lahat kasi lilipas eh. Pag ang iyong anak, mga anak natin, sinarhan natin makipagkaibigan sa Ang iba. ganda pala niya sa Tagalog, Pastor Dom. Ano? Kawikaan 17:17. Ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon at nagkakaroon tayo ng kapatid upang sa kagipitan ay tumutulong. So, yung word na lahat ng panahon. Kasi, ikaw, tayong lahat, tayong magulang sa ating mga anak. Kapag tayo overprotective tayo, di natin sila binigyan ng tinuruan ng pagkakataon makakita ng mga kaibigan. Oo, kasi gusto na lang natin ng ating mga anak sa atin lang makipagkaibigan. Ay hindi natin namamalayan, Pastora. Tayo tatanda, hindi naman lahat ng panahon sila'y ating makakasama. Tama, Pastor. Kung sinarhan natin yan, isa pa, yung ating sinaran silang wag makita ng girlfriend, boyfriend, makapag-asawa. Hindi naman habang buhay, nandoon Hindi tayo magkakaapo. Ito yung isa sa hardship, Pastora. Sa mga hardship, may hope doon. Yes. Oo, kasi hindi lahat sa iyo ang sikat ng araw. Tatanda ka rin. Ayan. Kaya sinabi ng a friend loves at all times. Oo, kasi may friend talaga na ilalagay. Halimbawa, tayong dalawa. O yan. O di ba nagsisimula lang naman yan sa pagkaibigan. At isang araw, nagkaibigan. Yeah. Oo, nagkaroon ng anak. Di ba? Kung noon, yung mga magulang na inayawan tayo, di ba? Bakit? Tumatawa. Kasi, ang topic natin hope in hardship. Kasama yung hope na yun. Kasi may hardship talaga doon. Kasi ang hardships, Pastora, hindi mo yan piho na okay ka nga, hindi mo harapin yan paano, bukas. Pastor, kung napili mong kaibigan kaibigan ka lang ngayon dahil may makukuha sa'yo? Ay, mamimili ka. Kaya doon mo makikita yung gabay ni Lord. Oo. So, ibig sabihin, pumimili ka din ng kaibigan. Yeah, dapat. Kasi may mga kaibigan na kaya ka lang kakaibiganin dahil may kailangan siya sa'yo. Hindi kaibigan yun. Kaya naman nakikipagkaibigan sila dahil gusto kang dalhin sa kapahamakan. Hindi totoong kaibigan yun. At nakikipagkaibigan sila sa'yo, deception naman pala. Hindi totoong kaibigan yun. Oo, kailangan mabasa mo. Kasi ganito yan
Di ba sabi ng Romans 15:13, di ba? May God fill you with hope, di ba? Sabi doon, no, sinulat ko dito eh. May the God of hope fill you with all joy. Romans 15:13. And peace in believing, so that by the power of the Holy Spirit, you may abound in hope. Yan. By the power of the Holy Spirit. Kasi, paano ka maingatan sa kaibigan na tama? Kasi, hindi lahat po talaga piyesta ang buhay mo. O, tingnan mo si Pastor Walter, sabi niya, ang aga daw ng MU. Wala pa nga yung guest, MU na agad. Talaga si Pastor Walter, oh. I mean, hindi lahat ng araw piyesta. So, ibig sabihin, Pastor, pwede kang magkaroon ng kaibigan, pero pipiliin mo ang tamang kaibigan. O kasi, it will attract your kind. Yeah. Kasi yung spirit mo may frequency yan. Oo. Meron kasi, Pastor, na nakikipagkaibigan, ano? Pinapalakpakan ka lang. Oh. Yung pala, may motibo naman. So, Oh, ibig diba? sabihin, there is no hope sa mga ganong mga wrong friends, wrong association. Oo, kasi, tingnan mo, Pastora, ang hardship, di mo piho yan. Ikaw, alam mo ba na bukas, mayroong hardship kang kakaharapin? Para mong sinasabi, Pastor, dun sa Proverbs 17:17, na a friend love at all times, tama ba yun? Oo. So, madalit sabi, ang basis talaga ng pakikipagkaibigan, ang number one talaga na motivation ay yung pag-ibig. Yes. Kasi nga, yung love which is from God, it will produce loyalty. Isa yan, kasi yung... Kaya para sabi sa Proverbs 18 verse 24. Mm. Ano sabi doon, Pastor? Ang sabi doon, Sabi niya, a man that has friends must himself be friendly, but there is a friend that sticks closer than a brother. oh, meron talaga, gaya ni David at ni Solomon, di ba? Oh, ni David at ni Jonathan. Oh, di ba? Yung pagkakaibigan nila sa 1 Samuel 17. So, ngayon, makikita natin, pangalawa, so kailangan may tama kang kaibigan, supporter. Kasi sa time ng hardships na yan, maaaring kapusin yung mga mahal mo sa buhay. Maaaring kapusin yan. Kapusin yung di nila kaya. Yeah. Pero may mga taong itinakda si Lord sa paligid mo na mga kaibigan para makita mo ang pag-asa. Oh, di ba? Hope in times of hardships. Yeah. Oh, second, Opo. kailangan mo i-practice ang sarili mo facing no sa pag-handle ng sitwasyon. Yeah. Oo, kailangan i-practice 'yan, sabi ng James chapter 1 verse 2 to 3. Count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds, for you know that the testing of your faith produces steadfastness. Ayun. Oh, di ba? Count it all joy. Ayun. Amen. Di ba? The joy of the Lord is our strength. Amen. Oh, di ba? The joy of the Lord is our strength. Sabi rin ng Proverbs 17 na the joyful heart does a good medicine. Ang isang masayahing puso ay gamot yan. Sa mayroong kinakaharap. So, kita mo, ang hardship, inay mo nga ang salitang hardship, di ba? Hardships din yung may sakit ka. Oh. Ang hirap din nun. Ang hirap din yan. Hardships din Kaya, yung... Pastor, kausapin mo na lahat ng nakikinig. Oh, hardships din yung wala kang pera. Oh, hardship din yon. Oh, di ba? Merong maraming hardship na kung saan iba-iba ang sitwasyon. Persecution. Hardships din yan. Marami kang hardship o ano pa, yung mga problemang di mo akalain. Halimbawa, problema sa anak. Oh, yung kapos ka, pero may mga taong pinadala sa paligid mo. Oh, para ang iyong anak naman matugunan yung absence mo, mayroong ibang nagpuno doon. O di ba? Yan yung kaya sabi ng Bible, count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds, for you know that the testing of your faith produces steadfastness. Amen. Oh, nagdadala ng tibay. Oo. Tingin ka sa akin. Ang tibay. Bakit ka sa akin lagi nakatingin?
Di ba? Hindi ka sana ng tingin eh, nagtuturo ka eh. Hindi maganda na yung mag-share ka rin, ha? Ikaw, Hello mga ka-daily life sharing! Pinagpala talaga tayo ngayong hapong ito. Amen po ba? Diba? There is hope in hardship. Oo. Kita mo, pag pinaktis natin, yung sinabi ng Bible sa Philippians chapter 4 verse 9, what you have learned, what you have received, what you have heard, what you have seen in me, practice these things, and the God of peace will guard your heart. Ayun ang sagot mga ka-daily life sharing. Diba? Kaya napakahalaga talaga na tayo ay nagbabasa ng salita ng Diyos, nakikinig ng mga ganitong gawain sapagkat sa pamamagitan nito, nakaka-relate po tayo sa mga kwento ng ating mga kaibigan na nagiging guest dito sa ating program. Oo, kasi... May tatap na sabihin ka ba, Pastor? Ha? Excited na ako magtanong eh. Ay, excited ka na. Last na lang to. Sige, last na. Last na lang to. Oo. Di ba? Mga... Carol. Sige. Ikaw talaga. Tapos sabi ni Jel, magpala. Hello, Jel. Taga saan ka? Sige, tapos. Oo, di ba? So, ang hardships, Pastora, ay hindi mo yan piho. Darating, ikaw ba, tanungin kita, yung bagyo ba nagpapaalam? Ay, hindi nga. Di ba? Yun lang weather forecast. Minsan diba? yung weather forecast Hindi pa sigurado yun. Kaya Spekulasyon lang nila din yun. Hindi pa sigurado yun. Pero, at least, mayroon pa rin silang babala. May babala. Pero yung degree ng problema, sukat ba natin yun? Na ganun kataas yung, ganun ka dami ng ulan. Sukat ba natin yun? So, maaaring kapusin ng tao, pero ang Diyos walang kakapusan. Amen. Ayan. Kaya nga. Okay, mga ka-daily life sharing, okay ba ang ating sound? Okay po ba ang ating internet? Hindi ba tayo naghahang sa area ninyo? Medyo mahina ang ating internet. So, please, bear with us. Magkakasama-sama tayo. Sige, gagawa ng paraan ni Gabi. Anak, gawa mo ng paraan yung ating internet. Maglagay ng ibang speed. Okay po. Salamat sa Diyos. Hello kay Ate Kasing. Hello kay Ernalyn Bueno. Nasa Macau na po pala si Ernalyn. Kaya hindi natin makikita dito sa Kuala Lumpur. Salamat sa Diyos. Alam mo, yung sinasabi ni Pastor Dong, talagang kung meron tayong matatagpuan na isang tunay na kaibigan, hindi tayo, tunay na kaibigan, committed sila, hindi tayo chilichismis, mahabagin sila sa atin, napagkakatiwalaan natin sila, hindi sila butas na lalagyan. Ito talaga ay mga ginagawa ng Panginoon na masasabi talaga natin na hindi nga siya butas na lalagyan. O kaya kayo maghanap ng kaibigan ng butas na lalagyan. Alam mo, ibig sabihin nun, na butas na lalagyan. Sinalinan mo, isinalin din. Di mapagkatiwalaan. Dapat confidente ka sa kanya. Kaya, dapat din po pala ipagpaumanhin nyo, kasama po sana sa natin ngayon, si Lichi Bakiran. Pero kahapon, for health reason, hindi po siya pinayagan ng kanyang doktor. 3 days po siyang pinagpapahinga. So, pray natin na sa pangalan ni Jesus, si Lichi. Magaling ka na. Nagpapahinga ngayon siya ay magaling. Amen. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. At naniniwala ako na may dahilan ng Panginoon kung bakit kaya si Carol yan ang ating bisita ngayon. Ayon. Hindi daw tayo gumagalaw, pero naririnig. Nagahang po paminsan-minsan. Ayan. Di po bale. Ang mahalaga, naririnig nyo kami. Amen. At alam namin, nandyan din kayo. Yun. Pastor Marivic Manga ng Iligan City. Hello. Taga saan po kayo, Ate Jel Mapaya? Hello kay Pastor Elizabeth Sion sa Cebu, kay Ate Mila sa Lipa, Batangas, si Ate Bea sa France,
Pag nakatagpo ka talaga ng tunay na kaibigan, pinagpala ka na at lubos dahil si Lord ay maibigay noon. At hindi lang yon, yung tunay na kaibigan na nagsasabi sa harapan mo ng totoo na the truth hurts but it will set you free. Amen? Salamat kay Maricel Pascual, nagahang. Ipagpaumanhin niyo po kasi hindi kami ang may-ari ng internet. Basta naririnig niyo po ba kami? Maraming salamat po. Pastor Dong, may nais ka pa bang sabihin? Wala na. There is hope in hardship. Yeah. Talaga naman, there is hope in hardship. Amen. Ito yung kasama ko si Pastor Dong, nakita ko na yung siya pa lang, gumalaw pa lang, ang hirap-hirap na. Patayuin pa lang, ang hirap-hirap na. Palakarin pa lang, ang hirap-hirap na. Pero ito naman ay nakakarating sa iba-ibang bansa. Sabihin mo nga, may mahirap ba? Wala. Pag gusto, may paraan. Amen. Katulad ng guest natin ngayon, Pastor Dong. Alam mo ba, nagpaalam siya sa kanyang boss. Okay. Pinayagan naman siya. Oh. Isipin mo yan. Iba talaga kapag ang natagpuan mo na amo ay kilala si Jesus Christ. Agad-agad siyang pinayagan ng kanyang boss. Huwag na nating patagalin pa. Atin nang interviewin live ang daily live sharing Kuala Lumpur, Malaysia. Ayan. Tayo ngayon ay kasama natin. Ito po, nakikita nyo lamang po siya sa comment box. Ngayon ay live na live natin siyang kasama. Maganda, batang-bata, ang lingkod ng Panginoon. Kaya ako'y kumakanta, oh, Carol, Pasko na. Ay, ang ating kaibigan, si Carol Isaig. Welcome sa Daily Live Sharing. Thank you po. Yan, sige nga. Bumati ka, Ate Carol. Hello po, nais ko lang pong batiin ang aking employer na pinayagan po ako dito, kay Ma'am Caroline po, kapangalan ko po siya. Kay Dr. Chong po, kay Auntie at saka kay Uncle po. Thank you so much dahil pinayagan niyo po ako dito makapag-guest. Oh, Tagalog ba sila? English po, Pastor. English. Sabuti mo naman sa English. Thank you, Ma'am Caroline, for allowing me to go out today. I am so blessed that you are my employer. Wow. You always say that I'm blessed, but you're blessed. You are blessed with me, but I'm blessed with you also, with your family. Thank you. Oh. Binabati ko rin po yung tita ko sa Canada po. Alas 2 na po kasi sa amin ng madaling araw. Batiin ko na lang po sila kasi nga po magre-reply po sila. At saka yung ate pinsan ko po nasa Canada rin po siya. Si Ate Sheila po at saka si Tita Ana po. Oh. Saka yung tita ko rin po sa sa Quezon po, kay Tita Bina, nakita ko po nanonood ka po. Thank you po, Tita. Tsaka sa family ko po sa Eastern Samar. Hello po, nandito na po ako sa Daily Live Sharing. Kinakabahan po ako. Halata noon sa boses ko. Sige, mama mo at anak mo. Yan, nakikinig ba sila? Ay, yung ulan na po akong mama. Wala na. Ay, yung anak ko po. Hello, anak, nandito na po yung mama mo. Yan, sige. Sino ang nakakakilala kay Ate Carol? Na-interview ka na ba dito dati? Twice na po, Pastora. Oh, twice na pala. Ngayon po live, kaya kinakabahan po ako. Sino nag-interview sa iyo dati? Kayo po yung first, tapos yung second po sila Brother Red at saka si Sister Ria. Oh, ayan naman pala eh. So, updating tayo ngayon, mga ka-daily live sharing. Ayan. Hello kay Madeline Jaka. Blessed afternoon, Philippines, DLS TV. Oh, di ba? Nakakatawa sila, Pastor. Di ba? Sabi ni Minda Soriano Nasyon. Oh, batiin mo naman daw. Hello po, Mother Minda. I miss you po. Binabati nila kayo dyan. So, kung may Philippines DLS TV, meron ding Malaysia DLS TV. Ayan, nakakatawa, di ba? Praise the Lord. O sabi ni Diana Rose Holaska. Sino yan? Kaibigan ko po. Oh, hello daw. Hello, Batiin kapatid. mo. Oh. Thank you for watching. Yon, thank you for watching daw. So, updating tayo ngayon, mga ka-daily live sharing, live, face-to-face.
Ito ang ginagawa ng ating programa. Last month, nasa Qatar kami. Tuwang-tuwa din sila doon sa Qatar. 14 ang aming na-interview. 14 na pa lang na-interview ng program natin, Pastor. Doon sa Qatar. Makikita mo talaga na excited ang ating mga kapatiran kung saan-saan sa buong mundo na mapuntahan ng daily life sharing. Kaya nasaan kayo? Sabihin ninyo, bukas, nandyan na kami sa inyong mga lugar. Amen? Praise the Lord. Sige nga ate, update mo nga ulit kami. I-remind mo nga ulit sa amin yung background mo. Balik tanaw tayo. At pag-usapan natin yung ibang aspeto mamaya. Ako nga po pala si Carol Isaig. Ako po ay lumaki, ang tatay ko po si Francisco Isaig, taga ano po siya, Eastern Samar, Waray-Waray po. Ang nanay ko naman po ay si Virginia Grimaldo Isaig, taga ano po siya, Quezon po, Quezon Province. Oh, buhay pa po ba sila? Ang nanay ko po, wala na po. Ang tatay ko na lang po. Oh, ilan ulit kayong magkakapatid? 5 po. Ah, Ay, 6. 6 po, pang 5 po ako. Oh, okay. So, kumusta ang buhay ninyo noon? Naalala mo ba yung may kahirapan ba kayong kwento noon araw? Opo, mahirap po talaga dati kasi nga po ano po. Ano ba yung ibig sabihin ng mahirap? Galing po kami kami pong lahat, pinanganak po kami lahat sa Manila. Bali po, Manila. opo, sa Manila. Tapos binenta po ng papa at mama ko yung yung bahay namin sa San Bali, Paranaque po. Umuwi po sila ng ng Samar. Oh. Opo. Taga Paranaque kayo. Opo, doon po kami. tumira dati. Tapos? Bali po, binenta po nila yung bahay namin sa Paranaque, tapos umuwi po sila ng Samar. Bali po, 4 years old po ata ako noon. Oo. Sa pagkakaalala ko, nawala pa po ako noon dati sa Naalala ko po nawala ako doon sa barko nung pauwi kami. Hindi ko na po alam kung paano nila ako nahanap. Oh. Buti hindi ka lumundag sa dagat. Tapos, dumating kayo ng Samar. Bali po, okay naman. Saan sa Samar pala? Sa Garawan, Hernani, Eastern Samar po. Hernani, okay. Tapos, Okay naman po kami nung bago pa lang. Kaso nga po sa hirap ng buhay po doon. Ayun po, nabenta na yung yung mga gamit namin, yung TV, like, ref po. Lahat po yung nabenta na kasi nga po sa hirap ng buhay sa Samar. Tapos po, naalala ko po noon, yung tatay ko, lagi po siyang naglalasing. Tapos, po siya nagsasabong. mahirap na nga, may Opo. bisyo pa. Opo, tapos naalala ko po, maliliit pa kami. Hinahabol po yung tatay ko ng tatay ko yung nanay ko ng itak po. Ha? Opo, pag nag-aaway sila kasi nga po lasing. Oo. Opo. Yun po yung naalala ko. Yung lola ko po ang yung lola at lolo ko po yung humaharang. Bali po, pag ganyong doon kami sa kapitbahay, yung kaibigan ng mama ko, doon kami nakikitulog. Nako, mga ka-daily life sharing, may warning dito. Talagang ang alak ay nakakabaliw. Pastor Dong, saan ba sa Bible yun na ang alak talaga ay hindi talaga nagtuturo ng... Akala ko ba ang alak? Tingnan mo, yan ang maling pakikipagkaibigan ha. Tingnan mo nga, Pastor, saan ba sa Bible yan ha? Para magkaroon ng aral dito. Ang hirap talaga na ang miyembro o ang tatay o ang nanay ay lasenggo o lasenga. Pareho tayo, naranasan ko yan Carol. Ang tatay ko, buwanan ko umuwi. Pagdating ang kasama, lahat ng mga barkada niya, inom dito, inom doon. Kinaumagahan, ang nanay ko, alam mo ba, yun naman ang opportunity niya, nagwawala naman din siya. Ang sabi ng Proverbs 20:20 na Opo. ang alak ay nagpapababa ng dangal ng isang tao. Tignan mo. Sulat mo nga yan dyan. Nasaan ba si Maria Raso? Oo. Sabi doon, kaya isang kamangmangan ang magpakalulong dito. Oo. Ang alak ay nakakababa. Pagpapababa sa dangal ng isang tao. Nasa Biblia pala talaga yan. Kaya isang kamangmangan ang magpakulong dito. Isang kamangmangan. Sa ibang version, isang kahangalan ang magpapaalipin ito. Kaya kita mo mga kabangers, ang alak,
pag nanghiram ka ng lakas galing sa alak, Mm. talagang ang alak ang dadalhin ka niyan. Itutumba ka. Itutumba ka. Oh, Itutumba sabi yung ni dangal mo. Clefton Manila, nakakapahamak ang alak. Oo, Oh. kasi lahat ng pangit pag alak na maganda. Mm. Oo. Ang sinasabi. Lahat ng di marunong mag-English pag naalak pagkaka-English. Ako talaga naman. Hello po sa lahat ng mga itinatag ni Jonalyn Kauninialga. Kumusta po kayo? Keep on watching. Matuto po tayo dito. Sige nga, Pastor Dong. So, ibig sabihin, Pastor, sa pag-inom ng alak, hindi siya magandang motivation sa pagkakaibigan. Oo, kasi talagang kaya sinasabi ng salita ng Diyos, kamangmangan. Salita ng Diyos ang nagsasabi niyan, kamangmangan. Kaya ang Isaiah 5:20, ito yung mga nababaliktad ang isip. Nababaliktad ang isip kasi yung mali nagiging tama at yung tama mali. Naku. Oo, baliktad. Nakakabaliktad ng isip yan, ng pananaw. Kaya talagang pagugulungin ka talaga sa kaibigan. Sa kwento lang niya isipin mo na, naghahabol ng itak. Oo, kasi Ilang taon ka noon, Ate Carol, naghahabol ng itak? Elementary po ako noon. Nakikita mo physical ng tatay mo. Ay, may dala-dala po siyang itak. Yun po yung nakita. Sinong ko. hinahabol? Yung nanay ko po. Kasi nga po, pag lasing yung tatay ko is ano po, parang naggagano, ano po yung Nagdidiwara. Opo, naggano. Kaya na siguro yung tatay ko na, ang dami mong sinasabi ko, kuha po siya ng itak. Oh. Kasi imbis na ibibili na lang po ng pagkain, iinom pa, gano'n. Oh, warning, huwag talagang gagayahin ito. So, ano ang, nung bata ka, nakikita mo ang ganyan na ginagawa sa inyo ng tatay mo. Ano ang reaction ninyong magkakapatid? Ano po kasi, pag umalis na yung nanay ko, di ba, inano po siya ng, hinahabol siya na tatay ko, doon kami sa kapitbahay natutulog. Ano po yan, pag kinaumagahan, susunduin po ng tatay ko, bali okay na po sila. Kasi marupok din po talaga yung nanay ko. Naku! Sabi ni Rose Campoy, yung mga duwag sa alak kumukuha ng lakas at tapang. Sabi ni Clefton, minsan, nakakasobrang talino ang alak. Bakit naman nakakatalino? Pero bakit naman si nanay agad bumibigay? Mahal niya talaga ang tatay mo. Opo, at saka po kasi, bali po, kasi nga 6 po kami magkakapatid. Iniisip niya rin po. Paanong kabuhayan? Opo. Na-try na rin po ng nanay ko mag-Manila dati. Kaso nga po umuwi siya agad kasi nga namimiss niya ba rin po kami. Umuwi po siya agad nung mayroon po kasing nangyari noon na nagpadala yung nanay ko ng mga laruan. Yung yung baril-barilan, yung may bala. Na anuhan po yung yung dito ko yung mata ko. Tapos nabalitaan niya nung nanay ko, umuwi po siya agad. Sabi ni Maria Priscilo Eugenio, true, I experienced na naging mister ko sa anak ko. Gulo ang hatid, di mo makontrol ang pagsasalita na hindi maganda. Pati pagmumura, doon kumukuha ng lakas ng loob. Naku, talaga. Ang tatay ko pag nalalasing, tulog ang trip. Pero ang nanay ko pag nalalasing, away ang trip. Magkaiba pa? Si Bea Dubian, Papa. Magkaiba pa sila ng ginagawa. Gaano kahirap na nakikita nyo yung ganon sitwasyon? Paulit-ulit bang nangyayari? Hindi naman siya paulit-ulit, Pastora, kasi minsan okay naman po yung tatay ko. Kaso nga lang po, pag nasusobrahan po sa inom, yun po talaga. Nakakababa talaga ng dangal. Nakakawala ng sariling kaisipan. Pastor, ikaw, ang tatay mo, umiinom ba? Ay, oo, umiinom, pero natutulog lang yun. Natutulog. Natutulog. Ang nanay mo, gising. Ang nanay ko, hindi ko na maalala lahat siya pero yun ang umawi. Hindi ko maalala. Sabi ni Wayne, tama kasi yung di marunong mag-English, biglang nakakapagsalita ng English. Totoo po yan. Talaga. Sige nga, magkwento nga kayo dyan, no? Sino na ang lumang buhay ay manginginom? Aminin, real life talk, daily life sharing. Oo nga. Ano ang naranasan ninyo, no? So, sa gabila ng ganon na si tatay ay manginginom, anong kanyang kabuhayan ba nung araw? Ano lang po, nagpupunta siya sa dagat. Nag-ano po siya.
na nguhuli ang isda. Minsan po pupunta sa farm namin, may farm book kasi kami. Oh. Pag nagkukupras lang po, bali 3 months po yun to 4 months bago magkupras eh. Yung nanay ko naman po, siya, bali po may doon sa amin, nagpapatinda sa kanya, nagtitinda siya, tapos po nung nauso po kasi yung magpapautang. Bali po ang nangyari po is, yung nanay ko umutang doon tapos nagsarili na po siya ng tindahan. Yun po. Nako, ang hirap, maging mahirap. Sabi ni Maria Victoria Gagrimanga, na-try ko na pong malasing. Gumapag po ako pakyat ng kwarto kasi hindi ko na kayang umakyat. Hindi ko ma-imagine, Pastor. Ano nga itsura mo? May asawa ka na ba nung ikaw ay nalasing? Anong dahilan? Bakit ka nalasing, ha? Oh, sige. Yung mga kapatid mo, dahil nasabi mo na pang-5 ka, ate, yung mga kapatid mo na nakakatanda, natutuwa ba sila na nakikita na gano'n ang sitwasyon ng iyong pamilya? Yung pangalawa mo namin, pagka-graduate niya po ng grade 6, gusto niya na pong agad umalis. Pumunta po siya ng Quezon. Ayaw niya po, parang yun na rin, natatakot siya dun sa summer. Gusto niya lang pumunta doon magtrabaho, na lang po, dun sa mga tita ko dun sa Quezon po. Oh. So dahil sa ganong sitwasyon, inisip na lang talaga lumayo. Opo, yung ate ko po. Yung pangalawa po yun. Sabi ni Dig na pinili, ang tito ko po, pag nagwawala, tapos igagapos ng papa at tatang ko siya. Oh, grabe Sabi din ni Bea, ngayon, ang isa kong anak, pag nalalasing, ang trip kumakanta at English ng English. Tama talaga, Pastor, ha? Nakakawala ng pag-iisip. Ang kalasingan. Okay, let's move on. Nakatapos naman kayo ng elementary. Opo, nakatapos po. Oo. Nung high school. Nakatapos din po ako. Nako si Pastor Walter. Naranasan ko pong nanginginig ang aking kamay, hindi makafocus, irritable pag hindi nawala. Hindi nakainom. Pag hindi nakainom, mahirap po. Ibig sabihin, addicted ka na sa alak nun. Saan ka nag-elementary, ate? Sa Garawon Elementary School. Doon Sa din po, Samar din. po. Okay. High school? Doon din po, sa pinakabayan ng namin, barangay. Sa Hernani National High School. Elementary ka, naintindihan mo na ba ang crush? Hindi po, wala po. Okay. High school? Ng high school po, bali 4th year na po ako nagka-boyfriend. Oh. Yun nga po ang MU ko is mali po akong umibig. Ano? Mali po akong umibig. Maling umibig! Siya na agad ang nagsabi ng kanyang MU. Sige nga kayo, bakit kaya ang MU nito ay maling umibig? Sabi ni Pastor Marivic, 19 years old po ako, naglasing ako. Kasi yung ex-boyfriend ko nakabuntis ng iba. Ang lungkot naman. Sabi natin nila, pag nalalasing ang isang tao, nagsasabi ng totoo. Nahuhuli niya siya pag may sekreto. Ito ang MU nito, maling umibig. Bakit kaya? Sabi ni Weng Bulara, same thesis, yung anak ko din ganyan na isa. Kapag natutulog na, laging nahuhulog sa higaan kasi napakagulong matulog dahil sa kalasingan. Ay, doon ako natawa. Nahuhuli daw ang sikreto. Sige nga. Bakit naman ang MU mo maling umibig? Bali po kasi yung yung naging first boyfriend ko po, bali pinsan ko po siya. Oh. Third cousin ko po. Mali nga naman iyon. Kailan mo na-realize na mali yung... Nung po kasi, nung pag-graduate ko, kinuha po ako sumama po ako sa kapatid ng tatay ko sa isang bayan din po, malaking bayan. Oo. Bali po, pinalo po ako ng tatay ko noon kasi nga po, gabi na hindi pa ako umuwi, nag-uusap po kasi kami ng boyfriend ko dati. Tapos po, umuwi po ako, inaabangan na pala ako ng tatay ko. Tapos yun po, lahat po ng pinalo niya na sa akin, lahat po ng paa ko, itim na po na. Pero hindi alam ng tatay ko na, hindi ko po alam kung alam niya or hindi niya alam na boyfriend ko yun. Kasi hindi naman po sinasabi ng tatay ko kung alam niya or hindi. Kasi nga po lahat po doon sa barangay namin alam na boyfriend ko yun, pinsan ko.
Ay, malalaya si Bea. Naranasan ko yung malasing. Ang trip ko lang, iyak ng iyak. Wala namang dahilan. Basta trip ko lang. Di ba? Nakakabaliw. Ano yung sabi sa Bible? Ano nangyayari sa mga umiinom ng alak? Oo, at isang malaking kahangalan Oo, kaya nga, di ba? ang nagpapakalulong nito. Oo, yung isa iyak ng iyak, walang dahilan. Yung isa binubulgar ang sikreto. Yung isa nag-i-English. Oo. Yung isa nanghahabol na itak. Iba talagang Yung isa gumapang. Yung isa gumapang. Kasi na-in despair. Ito yung isa, si Larry Bautista. Ako po 2 beses malasing sa isang araw. Ano nangyari sa iyo, Brother Larry? Nako. Sa madalit sabi, noong kagraduate ka ng high school, hiniwalayan mo ba yung boyfriend mo? Hindi pa po. Mga 2 to 3 months pa po. Pero na po kami, sa phone lang po kami nag-uusap. Oh. Tanungin lang natin si Pastor Dong. Bakit, Pastor Dong, hindi pa pwedeng magkaroon ng relationship sa kadugo, kamag-anak, kahit na 2nd or 3rd or 4th degree pa siya? Kasi ang resulta ay yung genes nila, merong scientific sila na nakikita na kapag hindi magka-frequency, magkapareho, nagiging anak ay mongoloid, may mga effect, may side effect. Oo, na di maganda. Kaya mga ka-daily life sharing, kung kayo nakikinig, kailangan po, hindi lang dahil nagmahalan kayo, dahil gusto nyo lang, isipin nyo yung kapakanan ng magiging anak ninyo. Noon, pinayagan ng Diyos yan dahil wala pang tao. Oo. Pero nung lumipas na, So sa genetics, binago nagkakaroon ng problema. ito ng Panginoon. Okay. Sa Ate Mila, nalasing ka din? Sa Ate Mila, ako nung malasing, trip ko kumanta, nakakaganda din po ng boses. Alam mo ba, si Gabi, tawa ng tawa dito. Kung anong pinaglalagay niya. Hindi tayo nakakawala sa pag-iinom. Ha? Okay, isunod natin. Saan ka nag-graduate ng high school? Doon po sa Hernani National High School. Okay. Nung pagka-graduate mo ng high school, nangarap ka pa ba na mag-college? Opo, nangarap po akong mag-college kasi nga po Ang nangyari po noon, yung mga kaibigan ko po sa school, mga kababata ko rin po nung elementary. Bali po, yung meron po kasi dati yung mga yung CHED ata yun. CHED po na para sa scholarship. Pumunta po kami doon, nag-exam po kami. Hindi po kami lahat pinalad. Oh. Din po yung nangyari kasi nga naisipan na pala po ng tatay ko na napag-aralin po ako. Nalaman ko lang din po sa kanya. Kaso nga lang po, tumakas po kasi ako noon. Tapos 2 araw po kaming hindi umuwi ng mga kaibigan ko. Lahat po kami hindi nagpaalam. Nagpaalam nung umalis kami. Tapos pag uwi naman, hindi na po ako nakausap ng tatay ko. Ang inaasahan ko po nung dati, papaluin na naman ako. Pero hindi po. Yan po. Tapos nung pagkagising ko po nung sabi ko, Papa, gusto ko rin pong mag-college. Pero sabi niya hindi. Dahil sa ginawa mo, hindi na kita pag-aaral. Ayan po. So hindi ka hindi ka nag-college? Hindi po. Anong ginawa mo? Yun po, pumunta nga po ako dun sa kapatid ng tatay ko. Doon ka nagtrabaho? Nagtrabaho ako. Sinabihan po ako pag-aaralin. Pero after 1 year po, hindi pa rin po ako pinag-aaral. Umalis po ako. Nag-Manila na po ako noon. At 16 magsi-17 po ata ako. Nag-Maynila ka? Opo. Sa Parañaque yan? Hindi po. Sa po yan? Sa Antipolo po. Ano ginawa mo sa Antipolo? Nangatulong po ako. So, ibig sabihin, at a very young age, dahil hindi ka nakapag-aral, napilitan ka na lang na magtrabaho. Opo. Gaano ka katagal na namasukan ng katulong? Hanggang 18 years old po ako noon. Kasi nang 18 na ako, nag-apply na ako. Nag-abroad? Hindi po. Nag-apply na ako sa mga mall. Ganun. Nag-mall ka? Opo. Ang first ko po is sa Robinson's Ermita. Okay. Sa cinema po ako noon. Doon sa pagtrabaho ko po doon ko naranasan mag-inom. Magasing. Bumalik na naman sa inuman. Sabi tuloy ni Pastor Walter, aba, ay nakakaganda pala ng boses ng kumanta. Huwag niyong gagawin yan sa atin sa live, ha? Teka, ano sabi ni Jonalyn dyan? Ibalik mo nga, Gabi. Ano sabi dyan ni Jonalyn? Sa break time po ng practice,
Maganda yung sinabi niya, mahaba eh. Nawawala ah. Eto, sabi ni Jonalyn Kaunin Nialga, nasan kaya itong si Richard? Di ko nakikita. At saka si Samuel. Sa break time po ng practice namin ng teatro, San Kinig sa college, nasingit po kami ng pag-inom ng gin. Tapos, may isang group sa amin ng born again Christian members din sila ng teatro sa college. Di sila naman ay nagkakantahan ng worship and then sharing. Paki-open mo nga yung kasunod. And then worship and then sharing time. Nilapitan nila kami at nag-share. Sabi noong nag-minister sa akin, hindi mo ba alam na mahal ka ng Panginoon? Lasing ako pero ramdam ko rin yung power na sinabi niya. Wow! Hindi. Okay. Teka, ituloy natin. Sa madalit sabi, nakapagtrabaho ka. Oo. Opo. Tapos doon ka na natutong magbisyo. Opo. Inom lang naman po. Inom. Inom. Natutong dahil ba sa mga wrong friends na yan? Opo. Eh, sabi ko, ano ka lang po sila, mga katrabaho din po. Kasi pag nagsasahod po, nagkakaayayaan. Nagkayayaan kami na, tara malapit lang po kasi yung Paddy's Point doon, yung disco. Doon po kami napunta. So, anong after mo nagtrabaho ng mall, yan, nagkaroon ka ba ng boyfriend doon? Or nag-ipon? O nangarap? Meron po akong one day boyfriend doon. One day? One day lang. Maling umibig sa umpisa? Kasunod na pag-ibig, minsan isang araw. Ano ba naman ito si... Oh, Carol! Oh, Carol! Yan ba yung kantang, oh, Carol? Ano may karugtong na? Hanapin nyo nga yung lyrics na, no? Tapos ano nangyari? Ano po, kinuha niya po, ay ano po, hindi po siya umaalis doon sa ano ko, sa area ko. Sabi niya, sabi ko, wag ka dito kasi nga, pagka dumating yung supervisor ko. Sabi niya, hanggat hindi mo ako sinasagot, hinahawakan niya pa yung kamay ko, hindi ako aalis. Oh! Ganun pa yung sinabi niya. Tapos? Tapos sabi ko, sige na nga, basta umalis ka na. Kasi nga yung time na yun po is padating na po yung supervisor ko. Oh. Tapos sabi ko, sige, sinasagot na kita. Tapos bigla, nung break time ko po, kinuha niya po yung phone ko. Oh. Tapos pinag-ano niya yung yung mga nagbe-message sa akin, binablock niya. Oh. Tapos nung time na yun, ano rin po, siya rin po ang nakasira nung dati ng ano ko, ng cellphone ko. Tapos nung gabi din yun, brinake ko rin po siya agad. Oh, one day, natuto sa isang araw. Maling umibig, isang araw na umibig. Tapos, gaano ka katagal na nagtrabaho dun sa shopping mall? Ano po yun, 6 months lang po. Kasi, kontrata ay, every 6 months to po talaga. Oh, contractual. Okay. Yung kasunod? Sa ano po, sa Makati naman po. Doon sa Makati naman po, sa Greenbelt 1 po ako. Promo cashier naman po ako doon. Ano po, doon na ako sa Greenbelt, ano lang po ako, trabaho, bahay. Yun. Sabi ni Jonalyn, para daw itlog, one day old ang pag-ibig mo. Meron pala, pagka palang pag-ibig mo, one day lang, one day old ang tawag. May one day old. Sabi ni Madeleine Jaca, alak pa more, spirito ng alak na nagbibigay ng kapahamakan. Pero ang spirito ng Diyos ay nagbubuo at nagbibigay ng payo at pang-unawa. Amen. Nako, eto na yung kanta. Oh, Carol, I am but a fool. Darling, I love you. You treat me cruel. Ano ba yan? Nako, dahil pag tatayo ka daw ay nabutas ang bito ka dahil sa alak na nakakatakot. So, after mo man nagtrabaho sa Greenbelt, ano naman ang experience mo dun? Wala naman po, yun lang. Yung supervisor ko naman po is hindi naman po siya pala inom. Yung hindi kami nag-food trip lang kami, tapos uwi na. Ganun lang. Contractual ka din doon? Opo, 5 months po ako doon. Talaga naman ang mga contractual na trabaho, hindi nagbigay ng stability sa ating mga kababayan. Ano po ang kasunod, afternoon? Sa SM Bikutan naman po ako. Inikot nito ang lahat ng shopping mall. Ano po, muna po ako, nag-seasonal po ng 3 months bago po ako ano na siya, parang regular na. 3 months po. Tapos, yun po, lipat-lipat po ako, Robinson's Festival, tapos SM Bikutan. Nagtagal ka na dyan?
Opo, magpa 5 years po ata yun. Oh, 5 opo. years. So marami kang naipon. Wala po ako na Dahil walang naipon, tagal ng trabaho Wala po. Anong nangyari sa iyo ng 5 years kung wala kang naipon? Ano po, iyan po, nung nasa ano na ba ako, Robinson's Festival, meron po akong boyfriend. Pangatlo Ano po? na. 3 years kami, ano lang po, once a year kami nagkikita. O, yun ang matindi na relationship. 3 years, tapos, once a year. 3 days lang. Oy, lumampas siya. Tapos, Ano po, bali po, nung 3 years namin nagkita, doon po ako nabuntis. ay, ano ba yan? Sandali nga. Balikan natin. Kenny Dagisonan, Lunes lang palang pag-ibig, hindi umaabot ng linggo. Eto, si Kenny Dagisonan, Pastor. Ito ang hari ng mga manginginom eh. Ano ba yung patotoo ni Kenny Dagisonan dati pag siya'y nalalasing? Nagtatakip. Nagtatakip daw. Naalala ko yun yung may helmet sa ulo. Ubal pa baba. Yun ang pinakamalala na epekto ng alak. Hindi talaga magandang epekto ng alak eh. Yan ang pinakamalala talagang na-interview ko dito, Eh sabi ng iba no, pastora, nasa tao naman daw. Eh kung nasa tao yun, bakit lumipas ang mga taong wala pa rin nagbago? Kaya nga, sabi ni Oo. Marge Moore Cristobal, sa Australia, nakakaganda ng boses pag nakakainom. Oh, parang nakaka-relate ka din, sister. Kasi nasa tao daw. Eh paano yan? O lumipas na, umabot na ng 50. O lango pa rin lagi. Hindi pa rin Eh, nagbago. wala sa tao. Nasa Diyos yan kasama ng tao. Kailangan na ang tao ay makipagkasundo kay Lord. Kaya nga. Para kakayaning iwalayan ang mga hilig ng sarili. Hello kay Pastora Julie sa Baguio City. Sige nga, ituloy nga natin itong kinakalma ko lang kinakalma mo. Isipin mo to. Iniikot ang mga shopping mall. Sa pangatlo, nagka-boyfriend. 3 years silang mag-boyfriend. Pero 3 days lang nagkita. At nung nagkita, Yung pangatlong kita po namin ng 3 years, doon po, yun po, nabuntis po na ako. nabuntis siya. Kwento mo nga. Ibig sabihin, nagtiwala ka. Hindi kanya pinakasalan muna. Hindi po, wala po, hindi po. Naghiwalay po kami agad. Ano ka ba namang batang babae ka? Anong nangyari, Carol? Parang nasa point po ako dati na na gusto ko lang magkaanak. Pero nung nabuntis po ako nung 3 years kong boyfriend, ano po yun? Parang sinabi ng mga katrabaho ko na, sabihin mo sa kanya kung ayaw niya wag mong ipilit. Kasi anak naman yung gusto mo, di ba? Sabi na doon. Sabi ng mga ka-work ko. Oo. Sa akin. So, para ka lang nagpabuntis. Parang yung kanta nga, Carol, I am but a fool. Bakit ganda itong isip nitong si Ber? Kumakapal ang mukha ang tama ng spirito ng alak. Ba't ba ayaw niyo umalis dyan sa alak? Sabi ni Pastor Walter, Kenny, kamusta ang helmet natin dyan? Si Kenny at saka si Walter, office pagdating ko sa Pilipinas. Sabi ni Rizal Santos, Kenny, the helmet man. Ayan. Naku, ano bang masasabi ninyo dito kay Carol, mga ka-daily life sharing? Hindi ka naman lasing noon, ate. Hindi po kami lasing na. Basta gusto mo lang talaga na magkaanak. Opo. Ilang taon po kayo noon? 22 po ako. Hindi naman po sa Kasi nga po, nagustuhan ko po yung yung tatay ng anak ko. Crush ko na po yun nung high school kami. Opo. Kaya sinagot ko lang siya kasi nga, crush ko po crush. siya nung high school. Tapos nagkagusto sa akin, niligawan ako. Sinagot ko. Ganun po. Tapos, sa di inaasahan po, nabuntis po ako. So, hindi mo siya pinilit na magpakasal? Hindi po. Sinabi mo sa kanya nabuntis ka niya? Ayun nga po, nung sinabi ko sa kanya, sabi ko, tanggapin niya man o hindi, sasabihin ko sa kanya. Tapos nung sinabi ko sa kanya, akala niya nagbibiro ako, ang sabi niya sa akin, ipalaglag nga po ang bata. Oh. Bakit? Hindi Tapos lang sabi ikaw ko sa girlfriend? Tapos sinabi ko po sa kanya na
sinabi ko lang sa'yo, kung ayaw mo, akin lang tong anak ko. Talaga. Inhale kayo dyan, exhale. Hindi naman siya lasing. No, gusto niya talaga magkaanak. Iba-iba talaga ang kaisipan. Ano? Sabi ni Marge Moore, iba-iba talaga ang lasing. Ang trip pag lasing. Merong nakanta, naiyak, meron namang makulit. Pag nalalasing ang papa ko doon, inilalabas ang sama ng loob niya. Oh. Okay. At your young age, 22, naging nanay po kayo. Opo, ng 23 po lumabas yung anak. 23 years old. Paano siya tinaguyod? Yun po, bumalik po ako sa trabaho. Bali po sa tulong din po ng kapatid ko. Ano po ako, 5 months po akong walang trabaho. Yung kapatid ko po yung nabili ng pagkain namin. Yung anak ko po is breastfeeding sa akin 1 year. Kaya hindi po ako nahirapan sa gatas. Yun po yung kapatid ko, parang inaano niya po ako. Parang inaano niya talaga sa akin yung hirap. Yung hirap ng may anak. Kasi nga po, uulamin ko lang po, yung taste white. At saka kanin. Sabi ko, okay lang, basta may kasi nagpaparami po siya ng gatas eh. Sabi ko, okay lang basta busog ako at mapakain ko yung anak ko. Kasi nga po, wala po ako nung Yung kapatid ko lang pong lalaki, yung inaasahan ko kasi nga wala po akong trabaho ng 5 months. Tapos inaantay ko pa po yung loan ko sa sa SSS noon. Yung maternity po. Sabi ni Sally, Pastor, yun ang malalang crash, nag-crash at naglanding. Katatalino talaga ng utak talaga ninyo. Saan niyo ba napagkukuha yung mga ganyang interpretasyon na? So, naramdaman mo yung hirap maging nanay? Opo, sobrang hirap po. Pero sa sa awa po ng Diyos, nakayanan ko naman po. Tapos, after 6 months po, bumalik po ulit ako dun sa company. Tapos, doon na po ako sa Robinson's Festival. Tapos binalit na naman po akong SM Bikutan. Balik na naman po akong Robinson's Festival. Pag gano'n, paano-ano lang po ako. Anong sabi ng magulang mo nung mga panahon na Ayun nga po. nabalitaan nila? Hindi po. Ang ginawa ko po, hindi ko po sinabi sa tatay ko. Ang sinabihan ko lang po, ang may alam po, ang kuya ko, yung kapatid kong bunso, at saka yung ate ko, yung tatay ko, hindi ko po sinabihan. Ang nanay mo? Wala na po siya. Patay na Opo. siya noon. Sabi ko sa tatay ko, gusto kong sabihin sa tatay ko po, pinapunta ko po siya ng Manila. Sabi ko sa kanyang huling message ko siya, huwag kang magagalit sa akin. 11 months na po yung anak ko. December po yung pinapunta ko yung tatay ko. Tapos nung dumating po yung tatay ko, pumunta dun sa bahay, sabi niya, kaninong anak yan? Sabi ng kapatid kong bunso, kay ate yan. Sabi niya, kaya pala, sabi niya sa akin, wag akong magalit sa kanya. Yun po, kaya nalaman ng tatay ko. Nung pag-uwi ko naman po galing SM nun, hindi niya po ako kinakausap. Kasi nga po, naintindihan ko naman po kasi masama po yung pakiramdam. Yung ano niya sa akin, yung loob niya. Kasi magwawan niya na yung anak mo, ngayon mo lang sinabi. Anong nai-realize mo ng sabi ni Pastor Walter dahil naging single mom ka? Na masaya naman po na mahirap maging single mom. Pero mas maganda pa rin po na may katuwang ka. Yun nga po nung message ko po dati yung tatay ng anak ko, ang sabi niya lang po sa akin, parang nag-aano po ako ng sustento pa kasi alam niya pong may anak kaming dalawa. Ang sabi niya sa akin, gatas lang naman at saka at diaper lang naman. Sabi ko, hindi mo alam ang hirap ko, sabi ko sa kanya. Sabi ko, tapos yun po, kinat ko na po lahat ng namin. Ng Communication. Opo. Kaya ikaw nang nagtaguyod. Opo. Ilan taon na po yung anak ninyo ngayon? Magsa 7 years old na po sa February. Yun po, kaya po ako uwi. 7 years old na. Praise God. Kailan ka napunta dito sa Malaysia? 2019 po, bago po COVID. Bago mag-COVID. So, ibig sabihin, ito ba ang first abroad mo? Opo. Ba't ka nag-decide na mag-abroad? Dahil nga po hindi po nagkakasya yung yung sahod ko kasi nga po magbabayad ka ng kuryente sa nirerentahan mo ng tapos mag-budget pa ng anak mo. Kasi nga po nung hindi ko na siya dinestweed, na siya, gatas na siya noon. Kaya po nag-decide ako na makakaipon ako pag mag-abroad ako. Maanuhan ko yung niya. Nasaan yung bata?
Nasa ate ko po, nasa yung pangatlo naming kapatid. Sa probinsya? Opo, sa summer po. Okay. So, sige nga. Pastor Dong, tingin ko dapat magkaroon ng aral ito sa lahat ng mga nakikinig, lalo na yung mga binata, ano, na bakit naman nabuntis mo, hindi ka pa naging responsable. Ano ba ang dapat na pag-uugali ng isang lalaki at paanong dapat hinaharap ang mga ganitong mga pananagutan? Pwede ka bang makatakas? Unang-una yung wala talaga sa Panginoon. Mm-mm. Kasi yung guide ng Panginoon talaga ay napakakailangan. Mm-mm. Kasi yung guide, ang salita ng Diyos, di ba, alam natin, ang salita ng Diyos iyan ay sa Jeremiah 23:29, iyan ay pamukpok para yung mga di kalugod-lugod sa harapan ng Diyos, sa ating harapan. Opo. Yung salita ng Diyos ay yung matigas sa buhay natin, ay yan ang purpose ng pamukpok. Jeremiah 23:29. Pangalawa, yung Jeremiah 23:29, ang salita ng Diyos, apoy yan siya. Para sunugin yung mga hindi dapat, karapat-dapat sa buhay natin. Masunog yan. At pangatlo, makikita natin ang Ephesians 6:17 na ang salita ng Diyos ay ano yan, tabak. Parang espada yan na humihiwa magkabilang talim para makita natin ang pagkakaiba ng damdamin at yung katotohanan. Yung distinction between soul and spirit. Hebrew 4:12 para makita yan. Kaya ang salita ng Diyos tabak yan. Pangapat, yung salita ng Diyos ay parang tubig yan. Na yung pag ikaw nag-uumapoy sa mali, dapat tubig yung katumbas para mayroon tayong salitang maghunos dili ka. Oo, para mag-subside tayo. Panglima, ang salita ng Diyos sa Mark chapter 4 verse 14 ay binhi yan. Seed yan. Kaya napakahalaga yung guidance ng Holy Spirit. At pang-anim, ang salita ng Diyos ay salamin yan sa James chapter 1:23. At pangpito, pinakalas, ang salita ng Diyos ay pagkain yan. Sa Jeremiah 15:16, your words were found and I ate them. Sabi ni Jeremiah, nung nakita ko ang iyong mga salita, ay akin itong nalimi-limi. Kaya ang napakahalaga sa mga kalalakihan, kababaihan man, para hindi malublob doon sa kasalanan, salita talaga ng Diyos, pastora. Kaya sabi ng Psalms 100, di ba, 120 yata yun. Psalms 105, 119, verse 105, na thy word is the lamp unto my feet and the light unto my path. Yan talaga, direction talaga ang salita ng Diyos. Kaya kapag yung pitong yun, nakita natin yan, kaya mga kalalakihan, mga kababaihan, ano man ang status mo sa buhay, salita pa rin ng Diyos ang magtuturo sa atin para tayo maging mulat kung ano ang tama at kung ano ang mali. Yan yung pastor. Sa madalit sabi, pastor, talagang huwag talagang makikipamatok sa hindi mananampalataya. Hindi talaga. Kasi ang salita ng Diyos talaga, kapag ang makamundo, iba ang frequency niyan. Iba rin ang makadiyos. Iba ang signal ng dalawang yan. Saka, alam mo ba, yung kaisipan niya dahil gusto niya lang nung nagkaanak siya. Yun nga, ang tanong, nung nagkaanak. Oo. Gaano mo kayang itaguyod, di ba? Kaya nga... Ano masasabi mo, pastor, sa mga lalaki? Sa mga kalalakihan naman, magtira talaga, maglagay talaga ng boundary ng respect and honor. Yeah. Maglagay ng boundary, respect and honor. Kasi kapag meron kang respeto, meron ka ring honor, honorable ka, may stature ka, ay talagang balang araw, yung mga pag-honor mo at pagiging respetado, aanihin mo rin yan aanihin mo yan Kaya nga, lahat din ng mga kalalakihan, kung meron lahat tayo niyan, ay panalo tayo. Do not be a disgrace to the brotherhood, di ba, pastor? Mga kalalakihan, announcement po sa lahat ng mga nakikinig. Kailangan talaga naintindihan natin ang responsibilidad. Kaya nga, mga kabangers, di ba?
di natin maiiwasan ang mga kamalian sa kapaligiran. Di natin maiwasan nandyan yan. Di rin tayo minsan, di natin piho din kung gaano tayo kalakas. Malalaman natin kung malakas o mahina tayo pag nandoon na tayo nasalang sa eksaktong pangyayari. Kaya kailangan talaga ang salita ng Diyos ng time na ganyan. Amen. Kailangan ng salita ng Diyos ng time ng ganyan. Kaya nga, napakahalaga ang gabay ng Banal na Espiritu at ang mga salita ng Diyos. Ganong kahalaga. Sabi ni Clefton Manila, Amen, Pastor Dong, para matuto po ako sa buhay pag-aasawa. Soon. Oo nga naman. Ba si Clefton Manila, gusto pa rin makapag-asawa. Ilang taon na po ba kayo? Ito, di ba yung ating Oo nga, in-interview ng isang araw. 43 na. Gusto niya pang magkapamilya. Tama nga naman, wala namang imposible sa Panginoon. Balikan niya natin si Ate Carol. Ate Carol, narinig mo ba yung kanta? Oh, Carol, I am but a fool. Opo, kinakanta nga po yun sa akin nila ng ano ko, ng lolo't lola ko doon sa ano, yung mga tatay ng employer ko. Kinakanta nila po sa akin. Naintindihan mo ba yung kahulugan? Hindi naman. I mean, ano po, hindi ko po kasi sa kinakanta. Oo, pero pag naririnig mo siya, para bang merong kinalaman sa nangyari sa buhay mo? Opo. Oo, di ba, no? Alam mo ba, ang nakita ko kasi, siguro, masasabi ba na dahil yung standard mo sa buhay, sabihin natin na gano'n, no? Maaring yung standard mo sa buhay na hindi ka ba easy go lucky noon? Sige lang, okay lang. Panagutan niya, hindi niya panagutan. Yun po yung ano ko dati. Kung panagutan niya, okay lang. Kung hindi, hindi. Oo. Yun po kasi yung pumasok din po sa ano ko nung dati. Yung nangyari sa kapatid ko po. Kasi nga po yung pangalawa kong kapatid yung nasa Quezon. Parang yung asawa niya pala is may ibang pamilya. Kaya parang nandun po yung takot sa akin. Nung dati po. Oo, kaya para sa iyo. So kung para-parahas lang ang lalaki, iwan ka din. So, nagkaroon ka ng phobia. Hindi mo pa kilala si Jesus ng mga panahon na yun? Nakilala ko na po siya, pero parang naano ko po siya. Kasi nasa province pa po ako na nagkapag-baptize nga po ako nun kasi meron. Born again ka na dati pa? Hindi, 16 years old po ako nang bago ako mag-Manila. Meron pong pastor galing Norway na nag-preach po doon. Oo. Bali po, ang na lang po sa akin, i-accept mo si Lord as your savior. Tapos, yun po, nagpabaptize po ako. Yun lang po. Tapos, nung na po, okay na. Ganun lang. So yung baptism mo is on the surface. Hindi siya talaga lumalim. Opo. Kailan ka nagkaroon ng encounter kay Jesus? Actually po, Pastora, dito na po talaga ako Na born again? Opo. Totoong na born again. Wow. Paano mo masasabi na dito mo naranasan na totoong na-transform ang buhay mo? Kasi nga po, ang naranasan ko po kasi dito, grabe po kasi nung first employer ko, pagpasok ko lang po sa kwarto, yung may shelves po kasi sila doon eh. Pagbukas ko po ng shelves na yun, meron siyang Bible. Tagalog pa po. Tagalog version po. Talaga? Tapos po hindi ko po yun muna pinansin. Pero mag 2 months na po ako sa amo ko, nag-iba po yung ugali ng amo ko. First employer ko po yun. Tapos sabi ko parang gusto ko na lang umalis, magpalipat. Tapos kinausap po ako. May pumunta po doon yung agent po. Sabi niya, tiisin mo lang. Kasi dalawa lang kami sa bahay lagi. Sabi niya, tiisin mo lang yung hayaan mo lang yung wag mong pansinin yung matanda, sabi niya sa akin. Sabi ko, yung hindi ko po sinasabi sa kanya direct, sinusulat ko po, binibigay ko sa kanya, yung sasabihin ko. Kasi nga po, nag-uutal-utal po ako dati nung ini-English ko siya. Kaya gusto ko, sulat lang, ibibigay ko sa kanya. Bali po, nung nabasa niya po yun, minessage na po agad yung agent. Sabi niya, gusto na daw umalis ni Carol dito sa akin. Yung time na po yun, nag-iba na po yung ugali ng amo ko. Kung dati binibilhan niya ako ng KFC, ng McDo, nung mga 2 months na po ako, luto ka na lang dyan ng kahit ano. Ganun na po. Tapos po, dumating po sa time na sinasaktan niya po ako. Doon po, nung natiis ko po hanggang 7 months yun. Anong sinasaktan? Yung po,
Kasi nga po, di ba pag nagluluto po kami, parang pag may mali kang ginagawa, pag nasobrahan siya, ay parang maliit lang kasi na bagay pinapalaki niya po. Tapos pag bigla siya, doon yung mood niya na sobrang galit siya, doon po siya nananakit sa akin. Nananakit as in? Sa buno, ay yung huli ko po is sinabunutan niya po talaga ako. Ang hirap talaga mamasukan. Tapos? Tapos sabi ko sa kanya, ayoko nang magtrabaho sa iyo, ibalik niyo na lang po ako sa sa agent. Tapos nung kinuha po ako ng agent, sabi niya, saan ka ngayon pupunta? Sabi ko, uwi na lang ako ng Pinas. Sabi niya, hindi ka makakauwi. Sabi niya sa akin, paano mababayaran yung yung mga ginastos sa'yo? Sabi ko, meron naman akong sabi ko po doon sa agent ko, meron naman akong pera doon sa employer ko kasi nga po hindi niya binibigay yung sahod ko. Pag nagpapadala po ng Pinas, sinasabi ko lang po sa kanya, hindi niya po binibigay yung cash sa akin, yung sahod ko. Bali po sabi ng agent ko, hindi ka pwedeng umalis. Tapos bali pinagtrabaho niya po ako dun sa parang ginawa akong caregiver dun sa sa biyanan niya. Ng ilang days po bago niya ako pagtrabahuin ulit sa ibang employer. Tapos dun sa binigay niya sa aking employer na 3 months po ako dun. First time ko pong makakita ng Pilipina po na naka-work ko. Praise God po kasi nga po nung nilipat po ako nung amo kong British doon sa anak niya, mayroon siyang katulong na Pilipino. Yun po. So, yan ang simula. Yun po yung simula. Tapos sabi nila, bakit hindi ka pwedeng Kasi sinabi ng amo ko, ng agent ko na uuwi talaga ako ng Pinas. Kung gusto ko daw pong bumalik, nag-apply daw po ako ulit doon sa Pinas. Sabi ko, ayokong umuwi. Kasi nga po, COVID po that time. Sabi po, nag-ano po siya sa akin na mag-U-turn nga po. Tapos yun po, nag-U-turn po ako, nakahanap naman po ako ng mabait na amo. Nag 2 years naman po ako doon sa kanila. Wow. Tapos po, nung nagbibisa nga ng visa po, kasi kailangan yung yung passport ko sa visa po. Bali po nung nagbisa ako, meron akong pinagkatiwalaan na mag-ano ng visa ko. Ano po siya? Bali, hindi po ako binigyan ng visa na lang po, papel lang po siya. Pero hindi po siya nasa system. Bali, 2 taon yun, nagbayad ka, tapos nung wala man lang nung binigay yung passport mo sa'yo, walang visa. Niloko ka? Opo. Hindi po binigay yung pera. Tanong ko sa iyo kanina, di ba, paano kang na-born again? Paano mo natanggap si Jesus? Sino nag-akay sa iyo? Nung nandun po ako sa dati kong, yung ko po, yung kasamahan mo? Yung kasamahan ko po dun sa yung Pilipina First Pilipina po. Meron po siyang kaibigan. Sabi ko, meron ka bang alam na church? Tapos meron pa po ako nung pinapanood na online. Dito rin po sa KL. Sabi ko, saan ang church nito? Gusto kong mag-church. Yun po, pumunta po ako doon. Tapos, biglang na parang masarap po sa pakiramdam na nakalabas ka. Kasi nga po, doon sa dati kong amo, hindi po talaga ako nakakalabas. Bahay lang po ako. Pag day off ko, sa kwarto lang po ako. Bawal din po cellphone. Lang po, Sunday lang po ako nakakapag-cellphone. So, doon ka lang simba? Opo. Nung pag-alis ka na po sa kanila. Kwento mo nga sa amin yung paano mo isinuko yung buhay mo sa Panginoon. Inano ko po talaga yung sinuko ko po talaga yung kasi nga po grabe po, yung kinakabahan. Kasi nga po sa mga pagsubok ko dito sa sa Malaysia, hindi ko po talaga mapagtatagumpayan kung hindi ko po talaga si Lord sa buhay ko. Isinuko mo talaga yung sarili? Opo. Sinurrender ko po talaga sa kanya kasi nga po hindi ko po kaya ako lang mag-isa. Hirap talaga. No? Opo. Tapos nung after nun, isinuko mo, ano yung Marami po. naramdaman mo sa sarili mo? Mas
na ano naman po, masaya naman po, pero nandun din po, sunod-sunod pa rin po yung mga pagsubok sa akin. Ganun po. Yun nga po, nung last year lang po, wala po ako ng trabaho. Ganun, bali po, lang po ako, nag part-time ng ilang months. 5 months po. Pero nibuid po talaga ng Panginoon yung mga pangailangan ko. Sabi ko, paano ko kaya ito Kasi nga po, yung part-time ko is 3 to 4 hours lang po. Oh. Bali po, ang nakukuha ko lang po doon, 120 RM. Liit, Tapos opo, yung 4 hours na po yun. Tapos, magpapadala pa po ako sa anak ko ng every month. Sabi ko, paano ko kaya yun na parang napapaano kasi ko, amazing si Lord. Kasi nga, tingnan mo, hindi ko alam kung paano ko nakayanan yun. Yung 5 months na yun, nakapagpadala ako, natugunan ko yung pagkain ko sa araw-araw kasi nagbo-board pa po ako, nababayaran ko pa yung boarding house ko. Sabi ko, ang God is good po talaga sa buhay ko. Sa lagi kong sinasabi yan kahit sa kaibigan ko katulad kay Diana Rose. Lagi ko yung sinasabi sa kanya. Sabi ko, napakabuti ni Lord sa akin kasi nga, kinukwento ko yung nangyayari sa akin dito. Sabi niya sa akin, nabibless ako sa'yo kapatid kasi nga, ang dami mong pagsubok na nakakayanan mo. Sino si Diana Rose? Ano ko po yan? Ka-workmate ko dati, kaibigan ko na po siya. Oh, dito sa Pilipinas o dito na? Sa Pinas Malaysia? ko po siya, Oh. kaibigan. Tapos nakarating siya dito. Hindi po, nasa Pinas pa rin po siya. Oh. Nako, mga ka-daily life sharing, nakita natin, ang hirap talaga na stepmother ka na, single mom ka na, trabaho ka sa ibang bansa, naghahanap buhay ka, sasaktan ka pa. Ang hirap naman talaga ng ganito, Pastor Dong. Para bang sobrang magtiis, maghirap. Para sa mga anak na mga nakikinig na nasa Pilipinas, makita nyo po ito na hindi po talaga pinupulot ang pera dito sa ibang bansa. Pahalagahan po natin ang anumang ibinibigay ng mga mahal natin na nasa ibang bansa. Amen po ba? At bigyan natin ng pagkakataon na makapag-ipon din po sila. Okay po ba? Okay ka na? Inom ka muna ng tubig. Merong nais na bumati sa iyo, nagpadala ng kanyang video. Sige, ikaw muna ay makinig, Carol, habang pinapakinggan natin ang video na to. Salamat, Gabi. Kapatid, kamusta? Message ko sa'yo is thank you kasi napakabuti ng puso mo. Ikaw yung taong handang tumulong at palaging nandyan para sa mga mahal mo sa buhay. Thank you, thank you. Thank you kay Lord sa buhay na pinagkaloob niya para sa'yo at para sa anak mo. Naway, kabayan at patubayan tayo palagi ng ating Panginoon. And thank you, kapatid, kasi sinasama mo ako sa mga Bible study, ini-invite mo. Malaking blessings mo sa akin kasi ini-invite sa akin. Parang hindi ka tinaguluan ng mga dada. Di ba? Alam mo yun? Parang sayang pala yung mga ginawa ng dada na mas pala na attend ng mga Bible study, Bible sharing, mga ganun. Parang mas nakakagaan pa sa pakiramdam, di ba? Pero thank you kapatid, thank you sa lahat. Thank you. At sana patnubayan ka palagi ng Panginoon. At please, chat mo ako or call ako pag kailangan mo ng kausap, nandito lang ako. At maraming salamat sa lahat po ng sumuporta at nagmahal kay Carol, sa mga ka-churchmate niya. Thank you po sa inyo kasi malayo po siya sa amin. At least, alam ko or kampante po kami na at least may masasanggaan po siya na mga ka-churchmate niya. Thank you po. Maraming salamat. Thank you kapatid. Bye-bye.
Ayun, ang kaibigan mo, anong masasabi Opo, mo? kasi nga po, ini-invite ko po talaga siya lagi kasi may inantala po akong Bible study. Sabi ko, kapatid, kung yung iniinom natin dati, nagba-Bible study, ano kaya yung ano natin ngayon? Sabi ko sa kanya, sabi niya, oo nga, kapatid, dapat itinote na natin kay Lord yung pag-iinuman natin, nag-worship na lang tayo, sabi niya sa akin. sabi ko sa kanya, grabe si Lord sa atin, kaya nagpatuloy lang tayo, sabi ko sa kanya. Amen. Yan, sabi ni Diana Rose Holasco, pagpasensyahan mo na, kapatid. Kapatid po kasi yung tawagan na. Pastor Dong, alam mo ba na ito ang kabuuan ng kwento bandang huli? Nakatagpo siya ng kaibigan? Kasi yung mensahe mo kanina, nagsimula ka sa kaibigan, kaya hinahanap ko, nasaan dito yung hardship? Hope in hardship. Yung pala yun. Sabi ni Jonalyn, wow, sana lahat ng i-invite sa Bible study ay kagaya ni Sister Grateful, Matabang Lupa. Saan po siya nag-church ngayon? Sa, ano po siya, hindi pa po, ay para bali po sa Catholic po siya. Nasaan siya ngayon? Nasa Leyte po siya. Nasa Leyte. Pero pag minemessage ko po siya na sali ka sa sa Bible study, lagi po siyang open para sa akin. Sabi niya, sige kapatid, mag-join ako sa inyo. Kasi po nasubukan niya na pong mag-church ng Christian church po. Oh. Sabi ko sa kanya, maghanap ka ng Christian church din. Sabi niya, wala dito kapatid, kasi nga po, bihira po doon sa amin ang Christian church. Pupuntahan natin siya. Sa Leyte po siya. Sige. Saan ka sa Leyte? Bigay mo ang iyong address. May papadala ako sa iyong pastor. Praise the Lord. Pastor Dong, nakakatuwa ang kwento ni Carol. Papalitan ng Lord ang pangalan mo, hindi na Carol. Caroline. Caroline na Yeah! Wag nang Carol kasi yung unang Carol Carol, I am but a fool. Now you are no longer fool, but you are a sweet Caroline. Napakakanta talaga si Pastor Dong. kapangalan ko na po yung amo ko. Ah. Caroline din po siya. Tama yun. From this day on, you call me Caroline. Yes. Praise the Lord. Pastor Dong, kausapin mo nga ang lahat ng ating mga tagapakinig para magkaroon ng aral ang bawat isa. Hindi talaga madali ang magtrabaho sa ibang bansa. Kung saan-saang bansa kami nakakarating mag-asawa, makita mo yung mga walang trabaho, Pastor? Nakakaawa talaga. Kaya nga sa hardships, kung gusto natin makakita ng joy in the midst of hardships, you need to choose to be strong. You need to choose kasi to be strong is also a choice. Oo, pwede kang mamili kung kung gusto mong masaya, gusto mong malungkot. Pwede kang mamili niyan. Nasa ilalim na yun ng pamimili. Pwede ka rin matulog, wala kang gagawin. Pwede kang mamili ng ganyan. Pero kung makikita mo sa Bible, binabanggit ng Bible ng salita ng Diyos na sa Joshua chapter 1 verse 9, di ba? Have I not commanded you, be strong and courageous? Do not be frightened and do not be dismayed. For the Lord your God is with you wherever you go. The Lord your God is with you wherever you go. Kaya nga, you need to choose God. Kasi, ang hardship, sabi ng John 16:33, sabi nga naman doon, meron kayong kapigatian. Meron kayong kakaharapin na tribulasyon. Hindi sinasabing aalisin ko ang tribulation. Ang sabi niya, meron kayong kakaharapin. Pero sabi niya, laksan ninyo ang inyong loob. Binabanggit ng Panginoon nito You can choose to be strong. Laksan ninyo ang inyong loob kasi sabi niya doon, napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Amen. Si Jesus ang nagtagumpay dyan para sa iyo. Amen. Kaya you choose to be strong. And that courage can only be seen where? In the Lord. Sabi nga dito di ba? Sa 2 Corinthians 4:16 and 17. So we do not lose heart. Sabi doon ni Paul. So we do not lose heart though our outer self is wasting away. Outer self, ang aming external, ang aming mga katawan, panglupa ay unting humihina-hina, nangihina. Pero sabi ni Paul,
our inner self is being renewed day by day. Our inner self, ang aming pagkataong panloob, unti-unti, araw-araw ay nagbabago araw-araw, lumalakas araw-araw. Sabi sa verse 17, ang pansamantala, for this light momentarily affliction is preparing for us an eternal weight of glory beyond all comparison. Pag sinabing light momentary, so yung problema mo temporaryo. Yung problema kakarapin mo temporaryo. So, ang lahat ng mga bagay na yung kinakarap, temporaryo yan. Iisa lang ang permanent. Ang sabi ni Lord, bibigyan kita ng lakas. Wherever you go, I will be with you. Take courage, sabi ng Panginoon. Hindi sasabihin ni Lord yan kung wala ka niyan. Ulitin ko, yung word na be strong and take courage, hindi sasabihin ni Lord yan sa atin kung wala tayo niyan. Tama. Meron na tayo niyan. Ang kailangan, you need to choose to be strong. Amen. Choose to be strong. Nako, Ate Caroline, how did you choose to be strong despite of being a single mom? Yun nga po, Pastora. Meron po akong ikukwento na ano. Yung latest lang, lang po, bago lang po. Ngayon pong year na to, meron po akong, bali po, sabi ko sa kay Lord, nag-pray po talaga ako. Sabi ko, Lord, anuhin mo po ako. Anuhin mo po ako ng, di ba anuhin po ako nagpa-part-time. Bigyan mo po ako ng amo na na gusto mo para sa akin. Tapos nung time na po yun, Pastora, meron din po akong bukol dito. Natakot po ako kasi nga po dumadami po siya dito kaliwa kanan. Opo. Tapos yun po, sabi ko, Lord, will mo na po ang aanuhin ko, yung susundin ko. Amen. Tapos nung po yun, nung araw na din po yun, mayroon po nag-post na na yung amo ko po ngayon. Minessage ko po siya. Sabi ko, kapangalan ko to Tapos, minessage ko po siya. Hindi ko po, sabi niya sa akin, sabi ko, available pa ba yung yung paghanap po ng katulong, sabi niya. Nag-reply naman siya agad. Tapos, tinanong niya ako, mabisa ka ba o wala? Hindi ako nag-reply kasi nga wala akong visa. Sabi niya, kung wala kang visa, ako nang ako ang gagawan daw po ako. Wow. Tapos, nag-reply po ako, tapos tinanong ko kung magkano yung sahod. Mababa po. Kung bali po dito sa Malaysia, mababa po talaga. Kasi galing na po ako ng Malaysia. Sabi ko po, Lord, kung ibibigay niyo po siya sa akin, tatanggapin ko po. Tapos nung sabi niya, pwede ba kitang interviewin? Ay pumunta po ako dun sa shop nila, sa clinic nila. Hindi ko po alam na yung asawa niya po is doktor. Wow! Opo. Hallelujah! Hindi ko po alam na asawa niya yung doktor. Hindi ko po alam. Hindi ko pa muna sinabi yung ko. Sabi ko, baka hindi po ako tanggapin kasi nga kung sabihin ko agad na may bukol ako. Baka hindi ako tanggapin. Hindi ko po siya agad Tapos, binigay ko yung passports ako sa kanya. Wala pa po akong 1 month sa kanila. May visa na po ako. Wow! Oo. Kaya sabi ko, Lord, napaka mo po sa akin kahit Hallelujah. may pagkukulang po ako. Alam ko naman po sa sarili ko na may pagkukulang po ako kay Lord. Lalong-lalong na po na hindi po, may times po kasi lang hindi po ako nakapag-church. Sabi ko, napakabuti mo po sa akin. Sabi ko sa kanya, amo lang naman yung inaano ko. Tapos, yung amo ko doktor. Tapos sinabi pa ng amo ko na, pag may sakit ka, sabihin mo sa akin. Maiyak! Hallelujah! Sabi niya, Naiyak naman niya talaga. Free ka. Hindi siya namili ng sweldo. Tignan, binigyan ni Lord to. Tapos, free po. Sabi niya, kung may nararamdaman ko. free! Free po, na Wow! mag-ano ako. Hallelujah. Pero hindi ka po siya sinabi. After 1 month ko pa po. Ang nagkikwentuhan kami ni Lolo, yung tatay niya po. Sabi ko, nalabo din ang mata ko. Sabi ko, minsan naglalabo po yung mata ko. Tapos biglang pumunta kami ng Milaka. Binilan po ako ng salamin. Oo. Meron pa ako pinapadala niya po ngayon. Sabi ko, huwag na mamayang gabi na lang ako magsasalamin. Tapos, nung tapos nakwento ko po yun sa amo ko
na yun sa about sa buko ko. Sabi ko, nababahala kasi ako. Kasi nga po, pastora, pina-check up ko na po. 3 times na po na doktor ang nagpaano sa akin. Ang nire-reseta lang po sa akin is ano lang po, gamot lang po. Ang lakas pa po ng mga dosage kasi meron 500, ano po siya. Oo. Tapos yung isa, nung last kong balik doon sa isang doktor, i-admit po, ay parang pinapupunta ko sa ospital. Oo. Tapos sabi nung kaibigan ko, magpa-check ka sa ibang doktor. Ganun din po, ano din po ang pinaano sa akin, gamot na naman po. Sabi ko, kung pwede pong matunaw, okay lang po, ay bigyan nyo na lang po ako ng Gamot. ng gamot. Oo. Binigyan po ako ng gamot pero hindi pa rin po natunaw. Bali po yun, hindi ko po sinabi sa amo ko na nagpa-check up ako. Tapos tapos nagkukwentuhan kami ni Lolo, bigla akong siningto, sabi ko doon sa amo kong babae, si Ma'am Caroline, sabi ko sa kanya, naano ako, na parang nababahala ako sa ko, kasi nga dumadami yung bukol ko. Oh. Hinawakan niya po talaga, hindi ko to alam. Kausapin ko mamaya yung asawa niya kasi doktor. Oo. Bali po, mga ilang araw po, pumunta po kami ng clinic nila, pinaano niya po ako, pinatest, pina-ultrasound. Oo. Tapos nung hindi po nakita yung sa bukol ko, pina-blood test po ako, sa ihi, sa blood test, tapos Oo, lahat. clear po lahat. Wow. Opo. Sabi ko sa kanya, naano po talaga ako, sabi ko, Lord, hindi mo po talaga ako pinababayaan sa lahat. Ano daw ang result ng bukol? Sabi niyang amo ko po, matatanggal din daw po. Sabi niya sa akin kasi Beke inano lang niya sila. na po sa dugo ko, wala naman po, clear naman po. Oh, praise God. Beke lang siguro yun. Oo nga. Hindi po, maliliit. Akala ko rin po ubeke siya, pero dumadami po siya dito. Nung last time po na pumunta kami ng Johor po ata. Johor po. Hindi po ako makabangon. Oo. Hanggang ngayon meron pa. Meron po, isa na lang po siya, pero malaki. Oh, magaling na sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat, Lord, sa kagalingan ni Caroline. Hallelujah. Inagpala ka talagang. Amen. Ate Carol, personal na tanong, ikaw ba ay nangangarap magkaroon ng ama ng iyong anak? O nangangarap ka na, sandali nga, yung tatay ng anak mo, binata pa ba? May Hindi ko po pamilya na? alam. Hindi mo alam. Pero nangangarap ka ba na isang araw ang anak mo ay magkaroon ng ama? Opo, gusto ko po yung kilala po si Lord. Tanungin kita, yung anak mo ba nagtatanong na sa kanyang tatay? Inintroduce mo ba? Nagtatanong po siya, pero sabi ko po na pag uwi ko na lang. Sasabihin mo sa kanya. Sasabihin ko po sa kanya. Opo. Yeah. So, mga ka-daily life sharing, alalahanin natin si Ate Carol, sa Ate Caroline, sa panalangin. Amen po ba na talaga namang grabe yung himala ng Panginoon? Amen po. Anong idinulot ng daily life sharing sa pananampalataya mo? Grabe po talaga yung daily life sharing sa akin. Parang, kasi nga po, sa araw-araw ng testimony, sabi ko, mas mahirap pa po pala yung pinagdadaanan niya. Bakit ako, parang nag-ano pa ako, naghahangad pa ako ng, ng mas mataas pa. Sabi ko sa kanya, ito nga marami siyang pinagdaanan, tapos ikaw bibitaw ka sa pananampalataya. Parang ganun. Kasi may dumating po ako sa point na, parang na ayoko nang magsimba, ganun. Pero, parang hinihila ka ni Lord. Opo, nandun po, yung hinihila ka po talaga ni Lord na bumalik ka. Sabi, yun nga po yung inaano ko, pag naanohan mo po talaga yung word ni Lord, aanuhin ka po talaga na, parang, para sa akin po kasi, nandun po yung conviction pag may ginagawa po akong mali. Oh, wow, mataas ang consciousness ng iyong spirit. Opo. Nako, talaga nakakatuwa. Sige nga, ano ang iyong parting words sa lahat ng mga nakikinig sa ating programa, sa daily life sharing? There is hope in hardship. May pag-asa sa mga hirap na pinagdaanan mo. Kausapin mo nga sila. Amen po. Ako po, marami po akong paghihirap naranasan, pero po, nung makilala ko po si Lord, nandun po talaga kay Lord lang po lagi talagang pag-asa. Kaya, na kay Lord po ang pag-asa. Nung marami man po akong pinagdaanan, marami po akong pagsubok na
mga pagsubok na pinagdaanan dito sa Malaysia, hindi lang po sa Malaysia, sa Pinas, pero nakayanan ko po yun dahil nandito si Lord sa buhay ko. Maraming salamat po. Amen. Praise God. Hope in hardship. Huwag po kayong mawawala ng pag-asa. Amen. Ang programa nating ito ay ginagamit ng Panginoon hindi lang sa Pilipinas, maging sa iba't ibang bansa. Sa Qatar, alam mo ba, Caroline, umaga doon at karamihan nung nandoon lang sa bahay, nakikinig sila. Nagre-replay yung iba nagbibiyahe. Nagiging, na kanila to yung inaabangan araw-araw. Kasi nga naman, araw-araw, iba ng kwento, iba ang karanasan, pero isa lang ang pinupuntahan, si Jesus Christ. Pastor Dong, hope in hardship. Okay, so hope in hardships. Idagdag po natin mga kapatid na sa Psalms 146 verse 3 to 6. Put not your trust in princes, in a son of man in whom there is no salvation. Verse 4, when his breaths depart, he returns to the earth, and on that very day, his plans perish. Ibig sabihin, talagang ang ating tiwala ay ilagay talaga totally sa Diyos. Magmanangan tayo sa Diyos. Manampalataya tayo sa Diyos. Kasi, sabi ng Jeremiah 17 verse 5, diba, parurusahan ko ang taong ang dependency nila ay sa kapwa-tao na mayroong hangganan. Kaya sinasabi ni David, put not your trust in princes, in a son of man, anak ng tao. Kasi ang tao ay mayroong wala pong kaligtasan, ang katiyakan ng kaligtasan. Kapag sila'y namatay, when his breath departs, he returns to the earth on that very day. Yung araw din na yan ay nabubura rin lahat ng mga plano nila. Kaya nga ang tiwala natin sa Diyos ay dapat ilagay. Sa Panginoon tayo magtiwala at huwag tayong manangan sa sarili nating kakayanan kasi doon sa Diyos talaga ay may katiyakan sa gitna ng hardship, nandoon ang ating kasiguruhan. Amen. Na kay Kristo Jesus, Pastor. Amen. Katulad nga po ng sinasabi kanina ni Ate Carol, Pastor Dong, talagang ang pagdating ng Diyos sa kanyang buhay, naranasan niya, sa gitna ng kanyang mga naranasan dito sa Malaysia, kahit na para bang nasaktan siya ng kanyang naging amo noon, pero she never gave up. Hindi po siya huminto. Nagpatuloy po siya. Hinanap, diniscover yung kanyang future, yung kanyang journey, at nakita natin na ngayon ay binigyan naman siya talaga ng amo ng amo ng Panginoon na doktor pa, eksakto pa sa kanyang pangangailangan. God will never come too late, mga ka-daily life sharing. Amen. He is an exact God. Amen po ba? Amen. Ate, napansin ko na nag-aaral ka din. Graduate na po. Nag-graduate ka na? Opo. Oh, dito sa Malaysia, nakapag-aral ka? Praise God po, kasi nga po hindi man po ako nakapag-aral ng college. Nakapag-aral po ako dito sa Malaysia. Wow! Sabi ko, international, ano pa talaga? Grabe si Lord. There is hope in God. Ano pinag-aralan mo dito sa Malaysia? Ano po, dressmaking po, tsaka basic computer. Oh, di ba? Pag may pag-asa sa Panginoon, nakapag-aral pa siya, ikwento mo nga yung kagalakan mo na nakapag-aral ka uli. Ano po, bali po sa mga previous ko po na sabi ko, ang testimony ko ngayon, kung dati yung college ko wala, ngayon meron na. Meron na akong yung parang test na po sa Pinas. Sabi ko, bless na bless po talaga ako, kaya nga po, hindi po talaga ako bumibitaw kay Lord, di na po ako bumibitaw. Bless din po kasi sa Malaysia pa. Saan ka pa? Kaya kayong nasa iba't ibang bansa, mag-aaral kayo. Amen. Bless din po kasi nga po, yung amo ko po, nakwento ko po kasi sa kanya na uuwi nga po ako, pinauwi ako ng Pinas. Dapat po, 1 week lang po kasi nga po sa birthday ng anak ko. Sa February. February po. 1 week lang dapat. Tapos bigla naman sinabi sa akin na nag-uusap na naman kami, 2 weeks na naman daw ako makakapagbakasyon. So, makakaharap ka namin. Opo. Sabi ko nga, gusto kong pumunta sa di ba po,
sabi ko, bakit hindi ko yung nahanap yung Glory Christian, ay yung hub, The Hub, oo. Paranaque nung malapit lang po sa SM Bacutan. Sabi ko, bakit hindi ko natagpuan? Bali po, nung sabi ko, sa Malaysia ko pa talaga natagpuan sila, tapos na ano ko po, may DLS po pala sa Paranaque, malapit lang sa akin. Saan ka uuwi sa Paranaque? Sa San Valley po. Yan, sa San Valley lang. Sabi ni Emerald Tamayo, super blessed ka, Sister Carol Isaig. Kaharap at mayayakap mo na sila Pastor May at Pastor Doc. Ako kaya kailan? Daily live sharing, dito ka naman sa London gumawi. Amen! Hallelujah! Nakakatuwa, ang daming nangangarap na makarating ang daily live sharing sa kanila. Pastor Dong, kaya kailangan nating lumakas. Amen. Amen. Hindi man madali talaga mga ka-daily life sharing itong ating ginagawa. Pero sulit na sulit. Makita natin, marinig natin ang ating mga kamang gagawa. Ito pong ginagawa natin sa daily life sharing. Alam mo ba? Tama sabi ng Bible, ano, Pastor? Pag nakilala mo si Jesus, wala ka ng nanay, katulad ni Carol. Nagkaroon siya dito ng napakaraming nanay. Dito, hello Nanay Kasing, hello Nanay Evelyn. Natutuwa talaga ako dito sa daily life sharing. Dito sa daily life sharing, Pastor Dong, alam mo, hindi ko alam, meron pala akong anak ang pangalan ni Richard. Sabi niya, late daw siya. Hindi ko anak yun, ba't late? Wrong! Dito talaga pinagpala, amen? Araw-araw kang nakikinig, ang dami mong nakikilala. Sabi nga ni Kenny, grabe talaga ang favor ng Diyos sa buhay mo, Amen sister. po. Yan. Nakapag-aral pa sa Malaysia pa. Saan ka pa? Nako, malungkot man ang pinanggalingan. Pero pag kay Jesus, sasaya, sisigla ang buhay mo sa Panginoon. Amen? 1 week kami dito. Sa Sabado po ay kasal ng anak ng aming kaibigan. Kaya kami nandito. Ito po yung pamilya na talagang kumupkop, nagmahal, nagpaaral sa aming panganay na anak. Sabi nga ni Pastor Dong dati, pinapatotoo niya, nung umpisa namin punta rito sa Malaysia, ang hirap naman talaga. Isipin mo, galing kami ng Singapore, sumakay kami ng bus, ha? Dito naman pala, pagka nag-commute ka dati, ewan ko ngayon, nagbago na, hindi ka nila tutulungan, bahala ka sa buhay mo. May maleta kami dalawa, may gitara pa. Kasama ko pa Lightly. Umuulan pa, nilagnat pa. Naku, paano kayo bibit-bitin lahat ng mga gamit nito? Ano ang tanong mo, Pastor? Tinawag ka ba talaga ni Lord? Kasi hirap eh. Sinabi ba talaga ni Lord? Sinabi mo talaga, kasi siya lang naman ang kinausap. Lord, sa susunod, pag kinausap mo siya, ihanda mo naman ako. Na pwede magpa-imot-imot kasi bakit? Together, there is power. Together, there is strength. Kaya, kahit na minsan nagre-reklamo, normal naman. Pastor Dog, Kaya sabi naabot niya, natin, ano? isipin mo dahil dito, Pastor, naibalik ulit kami after. Kasi we've been here since 2003. Oo Sa nga. Kuala Lumpur, Malaysia. Nakarating kami Penang, Malacca, Johor Bahru. Ang dami namin napuntahan ng malalaking Port mga Dickson. simbahan dito. Swimming po kayo doon. Hindi, conferences Conference. dito. Talaga ang daming nag-i-invite sa amin. Pero tingnan mo naman. Salamat sa Diyos at nakita natin ang ating pamilya dito. Yan, kagabi. Yan, oh. Diba? Ang saya-saya namin nagkakainan. At hindi sila maniwala. Hindi sila maniwala na ang buhok ko ay, si Kenny, hindi naniniwala na ang buhok ko ay original. Pinakulay ko daw. Kayo nga po magpatotoo, di ba? Natural na natural ito. Ayan. Yan ang ikakasal sa Sabado. Si Shabon. Yuhu! Sabi niya, Pastora, Pastor Dong, kayo pong magsasalita sa aking kasal. Excited talaga kami mag-asawa. Pamilya talaga namin ito. Si Melody, nung ako'y nagkasakit din siya. Kung nag-extra small ako, ay naging small size siya. Ngayon nagkita kami, aha! Ang saya-saya ang may pamilya. Everywhere, amen. Sabi ni Manang Lynn, ito yung nagsasabi na ang daily life sharing ay global na. Pastor, kung merong Abraham na father of all nations, ikaw ay mother of... Ikaw talaga. Akong ginaganyan. Madi, upat lang, upat. Ang sarap naman na maging nanay ng marami talaga naman.
Lalo na pagka ang mga anak ay hindi nalilate. Yun! Lalo na ang mga anak ay hindi pasaway. Saan ka naman nakakita dito sa daily life sharing, mahal? Di naman natin nakikita ng personal, pero bakit pagka may sinasabi ko, di mo na ako nagagalit Sabi ba naman nasungit ko daw, di ko pa nga sila nakikita. Pero sila naman nagsasabi, ako daw yung masungit, di ba nakikita? Nagbago naman daw sila. At ginagamit pa nila akong panakot. Bakit naman kayo ganon? Huwag niyo naman akong ginagamit na panakot. Para pag nakikita naman ako ng mga tao, masaya naman lang, wini-welcome ako. Di ba, Pastor Doc? Oo. So, salamat sa Diyos. Salamat sa iyo, Sister Caroline. Thank you din po. Oo, alam ko, naging pagpapala ka ngayon sa buong Amen mundo. Maraming buhay ang ma-i-encourage mo na merong pag-asa sa gitna ng pagtitiis. Amen. Wow, talagang piliin lang talaga, Pastor, no? Yan, Magpalakas. tama. Ang daily life sharing ay hihiyaw globally, saan man kayo naroroon. Amen. Amen. Sabi ni Ate Jonalyn, tingnan mo to si Jonalyn, matatapos na yung programa natin, may binubuntot ka, size po kayo. Tanungin niyo si Gabi. Ang saya-sayang maglingkod sa Panginoon. Amen po ba? Kaya, Ate Carol, last words, parting words sa mga ka-daily life sharing. Anong masasabi mo sa kanila? Maraming salamat po sa mga nanonood. Gusto ko lang po sabihin sa inyo na nasa lahat ng paghihirap, nandun po talaga yung pag-asa na kay Lord lang po. Amen. Magtiwala lang po tayo kay Lord. Si Lord, amazing po talaga si Lord. Amen. Po. Diba? Amazing talaga na pag-aral ng sarili sa Malaysia pa. Pastor Dog. Tayo po'y manalangin. At habang si Kristo ang nakaupo sa kanan ng Ama, hindi po tayo pagkukulangin ng Diyos. Ama, sa ngalan ni Jesus, aming itinataas ang buhay ni Sister Caroline Isaig, ang kanyang anak. Lord, patuloy, Panginoon, na magiging matagumpay ang buhay niya at magtatagumpay pa sa mga darating na kakaharapin niya pagkat ikaw ang lagi mo niyang kasama. Wherever you go, I will be with you, as you've said in your word in Joshua 1:9. Lord, I pray also, Lord, sa lahat ng mga viewers, lahat ng mga kaabangers, Panginoon, patuloy mo silang pagpalain. Patuloy mong pangunahan, iligtas sa lahat ng gawa ng masama. At sa maging kaming mag-asawa, aming idinadalangin din, Lord, ang mga taong nagmimiti pa na makakilala sa iyo. Magpakilala ka sa kanila sa pamamagitan ng programang ito. Salamat, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Mga ka-daily life sharing, salamat po. Abangan niyo ulit bukas ay panibagong kwento na naman ang ating maririnig. Kwento na may hamon, kwentong may pag-asa, kwentong magiging kalakasan ng bawat isa. Amen po ba? Maraming salamat po sa inyong lahat. Yes, God Yes, bless. we love you. God bless us all. See you po.